Nangangamba yung mga loyalist dahil in-announce na yung mga bobuo ng binuong independent committee ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-iimbestiga diyan sa maanumalyang flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Kasi ayon sa kanila, may dahil si Magalong kinukonsidera nila na isang pro Duterte. Mahirap na baka raw madamay dito si Pangulong Bongbong Marcos, ang mismong pangulo. Sa akin naman, ano dapat ninyo ikatakot? Mismo yung pangulo yung nagsabi kaya nga siya bumuo nito ng independent na wala itong pasisinuhin, wala itong papanigan. Dahil ang gusto nga niya ay managot at malaman yung katotohanan. Kaya nga hindi siya kumukuha ng kalyado niya. O sa kabilang partido, hindi rin siya kumukuha. Kaya nga independent to. Ngayon itong mga loyalista ay nababahala at nagsasabi na baka madamay si Pangulong Bongbong Marcos. Anong mali rito? Kung sakali man na magkatotoo ito. Natural siya naman yung Pangulo, siya yung leader, kanyang administrasyon ito at mga tao niya yung may aligasyon ng mga katiwalian sa mga flood control na ito. Tapos di ang mangyayari nito kung natatakot pala tayo, wag na tayong ipokrito sa pagsasabi na kailangan natin na mag-imbestiga nang walang sisinuhin at walang papanigan. Wag na tayong mag-imbestiga. Yung pala naman may mga bagay tayong kinakatakutan at pinapangambahan dahil nga sa may mga aligasyon kayo o kinukonsidera nga nila na si Mayor Magalong ay pro Duterte ito. At malamang ang mga patatamaan ng investigasyon nito, wala pa man sa kanilang palagay ay di mga Duterte ang mapapaboran at samantalang mababaon naman ang administrasyon ni Marcos. Kaya nga nababanggit nga natin, kung mangyari man ito, wala dapat ditong sisihin, kundi siya. Siya ang bumuo, siya ang nagsabi na kinakailangan na malaman yung katotohanan at managot yung dapat mapanagot. At wala ritong sisinuhin. Ngayon, kung lilitaw na siya rito ay matatanong o madadawit o masasangkot, walang nakakapagtaka rito. Dahil responsable siya rito sa mga bagay na ito dahil siya yung pinuno, siya yung leader. Kung mangyayari man ito, ay di marahil ay talagang kinakailangan na kastiguhin din niya, makiisa siya sa pagkastigo sa mga ito. Magkatapos kung talagang may lilitaw rito na may pagkakasala, katulad ng binanggit niya, di patunayan niya na wala nga sinisino ang kanyang mga sinasabing ito. O baka na naman ito pakitang tao lamang. Pero sana hindi naman maging ganito. Maging totoo siya paminsan-minsan sa kanyang mga sinasabi. Kung talagang may totoong mananagot dito, tulungan niya. Kung ano yung lalabas sa investigasyon, ipatupad niya. At kung ano yung sinasabi niya na managot, ay di tuluyan. Hindi ba? Hindi yung may mga negatibo kaagad tayo sa mga supporters niya, sa mga loyalist niya na nagsasabi na dapat hindi ito si Magalong ang kanyang inilagay dyan dahil pro Duterte ito. At malamang yung investigasyon nito, pero may nakasintro sa administrasyon ni Marcos. Ano nakakapagtaka dito? Hindi ba't mismo naman Pangulong may gusto nito? Kaya nga 2022 lang talaga yung sinasabi nito at hanggang 2025 mismong administrasyon niya. At ngayon lamang naman ito nagkakaroon ng mga alingas-ngas na idamay o idawit ang administrasyon ni Duterte nung sa kongreso na ito imbestigahan. At kumbaga lumilitaw nga doon na ang mangyayari nito kumbaga tayo ang mababaw nito samantalang yung kalaban natin umaangat na nga sila pa lalo rito magiging bida tayo tuluyang malulubog sa kumunoy nito. Kumunoy ng kasiraan dahil sa nangyayaring ito. Ano magagawa niya? Yan yung kanyang gusto. Yan yung kanyang natuklasan at yan yung totoo. Na talagang sobrang katiwalian at talagang hindi na niya kayang sikmurain. Kaya nga tahasan niya sinabi na sa kanyang suna, mahiya naman kayo. At ang tinutukoy dito, alam naman natin yung mga nagtindigan doon na nagpalakpakan pa nung sabihin niya ito. ay talagang kakapal, di ba?
O pagkatapos mag-aalala kayo ngayon, mag-aalala kayo na baka madawit si Pangulong Bongbong Marcos dahil isa sa mga mag-iimbestiga Pro Duterte. Ito nga si Mayor Magalong. Eh, di gusto ng pangulo na bigyang linaw, eh, 'di ba? Gustong matuklasan yung katotohanan at gustong mapanagot kung sinong may sala. Eh, yun talaga puwedeng mangyari. May posibilidad yun, bagamat hindi natin pa naman natitiyak kung papaanong uri ng imbestigasyon o pagpapadali yung gagawin ng komiteng ito na binunga ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kumbaga, eh, ang nangyaring ito, eh, sagasa ito, pagsagasa sa sarili. Dahil ang katotohanan nito hindi naman talaga siya rito ligtas kahit pa sabihin mong wala naman siyang alam sa mga pangyayaring ito. Ay di lilitaw lalo na wala talaga siyang kwentang pinunot, wala siyang